Arestado naman ang dalawang sospek sa pagbebenta umano ng iligal na droga sa Santiago, Isabela. Sa isinagawang buy-bust sa barangay Batal, nasabat sa mga sospek ang nasa 56 na gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng halos 400,000 pesos. Nabawi rin sa kanila ang buy-bust money na ginamit sa operasyon. Sa Tuguegarao naman sa Cagayan, arestado rin ang isang babae sa buy-bust operation sa barangay Namabalansur. Nakuha sa kanya ang 25 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos at perang ginamit sa operasyon. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang mga nahuling sospek na maharap sa kaukulang kaso. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Bumangga ang isang SUV sa mga concrete barrier sa Haro District sa Iloilo City. Cecil, ano ang naging pahayag ng driver? Rafi, nakaidlip daw ang driver nang mangyari ang insidente. Base sa investigasyon, madaling araw nitong Biyernes, papuntang Barangay Tabuk-Suba ang driver mula sa bayan ng Liganes. Tumama ang sasakyan sa 5 concrete barrier at ilang paso. Ligtas naman ang 45 anyos na driver. Ayon sa Traffic and Transportation Management Office ng lungsod, ika-6 na itong insidente sa lungsod kung saan may bumanggang sasakyan sa mga barrier. Madilim daw kasi sa lugar. May inilalatag na raw na bagong traffic scheme sa lugar para maiwasan ang mga disgrasya. Nagpositibo sa illegal na droga ang 2 bus driver at isang konduktor sa surprise drug test sa isang terminal sa Davao City. Ayon sa Land Transportation Office Davao Region, nagsagawa na ng profiling sa 3 ang Philippine Drug Enforcement Agency. Kumpiskado muna ang kanilang lisensya at kopya ng registration at prangkisa ng sasakyan. May pagkakataon pa silang magpaliwanag habang hinihintay ang resulta ng confirmatory test. Ang surprise drug test ay bahagi ng O-Plan Biyaheng Ayos para sa Pasko. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang pedestrian at nakabangga sa kanyang motorcycle rider sa Narvacan, Ilocos Sur. Base sa investigasyon, binabaybay ng rider ang National Highway sa Barangay Sulvec nang masalpok ang 65 taong gulang na pedestrian. Walang malapit na pedestrian lane sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Sa lakas ng impact, tumila po ng 2 at nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dinala sila sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Wala pang pahayag ang kaanak ng mga nasawi. Sa Bantay, Ilocos Sur naman, nagkarambola ang isang kotse, tricycle at motorsiklo sa National Highway sa Barangay Puspus. Ayon sa investigasyon, papalabas sa National Highway ang tricycle nang masalpok ito ng paparating na kotse. Nadamay ang motorsiklo na kasunod ng kotse. Sugatan ang rider ng motorsiklo at tricycle driver. Ligtas naman ang driver ng kotse. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa insidente.